Ayan, hello, kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupet at welcome sa ating live stream. So dito ngayon ay pag-uusapan natin yung paggawa ng payroll gamit ang spreadsheets. Pero syempre bago natin magawa yan, kailangan meron muna tayong sapat na kaalaman or background doon sa mga nauna nating lesson. So tulad nito, yung pagka-calculate ng gross income, deductions, and net income. So, kasama rin ito, bago yan, yung naging lesson natin ay tungkol sa pagka-calculate ng weekly and monthly wages. Yan. So, pwede nyo i-check yung mga videos na yun, guys. Panoorin nyo rin kasi kailangan yung panoorin mo na yun para mas maintindihan nyo yung ginagawa natin dito. Okay, so balikan natin yung basic na formula, yung mga key formulas natin. So, kailangan natin ng formula para sa gross income, sa net income, at sa tax. Okay? So, ang gagawin natin, lagay muna natin lahat ng mga bagay na nasa ilalim ng gross income. So, yan ay salary, benefits, overtime pay, and commission. Yan. So, lagay natin dito naman sa Excel. So, kahit saan ka naman mag-start dyan, okay lang yan. By the way, hindi pala Excel ito. Ito ay WPS Office. So, pinili ko yung spreadsheets. Yan guys. So, una nating nilalagay ngayon is yung gross income. Then, ito yung mga bagay na nasa ilalim ng gross income. So, gross income natin, bold ko lang yan. So, ilalim, iba pa dyan is benefits. And then, meron tayong overtime pay. Then, meron din tayong commission. Check ko lang spelling, baka mali. Okay, double M. Yan. So, basically, based dun sa formula natin, para makuha gross income, pinagpa-plus lang yung apat na yan. So, paano ba gawin yon dito? Basic lang. Gawa lang tayong basic na, total natin. So, maglagay na lang tayo dito ng total sa ilalim. Yan. So, lagyan ko lang ng basic na mga border. Yan. So, gross income natin. So, yan yung gusto nating alamin. So, let's say meron siyang, ang lagyan muna natin is monthly. No? So, monthly income niya to. So, let's say for example, sa isang buwan, or rather, hindi muna ako maglalagay ng ng mga conditions. So, lagay lang muna natin yung mga values. Let's say, meron siyang salary na 15,000. Tapos, meron siyang benefits na nasa 2,500. Tapos, yung kabuang overtime pay niya nasa 3,000. Then, sa commission, let's say, meron siyang 5. Let's say, meron tayong 1,500. So, ang idea guys is pinag-a-add lang natin yan para makuha yung gross income. Unfortunately, hindi sa lahat ng panahon is makukumpleto mo yung apat na yan. No? Para mabuo yung gross income. May mga times na para makumpleto mo yung gross income, ang available lang ay tong salary tsaka benefits lang. Yan. Tapos, 0 tong dalawa. Yan, may mga times na ganun. Hindi pa ako nakakita ng trabaho na kumpleto to lahat. Pero kung meron guys, yan. Kung may alam kayo, i-comment nyo dyan. Mag-a-apply ako. Di joke lang. So, sa paglalagay ng formula guys, kapag nalagay nyo na yan na ganyan, so pwede nyo tong i-highlight. Yan. Highlight nyo lang yung apat na yan. So, paano ba mag-highlight? Click nyo muna dito sa 15K. Pababa. Then, makikita nyo na
yan, highlighted na siya ng green na border. And then punta kayo dito sa yung merong automatic na sum. Yan. Yan, meron dito. Punta kayo sa formula tapos auto sum. Yan. So sa auto sum, yan, pwede mong piliin itong sum diretso. Yan. And then makikita nyo yung sagot is ipapakita niya agad dito sa ilalim. Yan. So ibig sabihin, yan ang gross income, 22,000. Yan. Kung gusto nyo lagyan ng comma separator, pwede nyo namang i-highlight yan. Tapos balik kayo sa home, click nyo lang tong yan, comma style. Kung gusto nyo rin lagyan nyo yung lahat, highlight nyo lang yan tapos comma style. Yan. So yan na yun guys, yung gross income natin. And then sabi ko nga, may mga times na hindi naman kompleto yan lahat. Like for example, kung wala ka naman nakuhang commission dun sa work mo, pwede mong i-zero yan. Yan. So yan, mababawasan yung gross income mo. So 20,500 lang siya. Yan. Tapos let's say doon sa work is hindi naman pwede mag-overtime, so zero mo rin yan. So yan lang yung gross income niya. So meron siyang salary na 15k, tapos merong benefits na 2.5k. Yan. Pero yun nga, sabi ko, kung meron kayong makahanap kayo ng trabaho na, or kung may alam kayo na trabaho na meron ng salary, merong benefits, meron pang overtime pay, tapos meron pang commission, grabe. Masasabing paldo talaga pagka ganon. Yan. So yan guys, nabigyan ko na kayo ng idea sa pagkuha ng gross income. Now, check pa natin yung iba. Now, meron naman tayong tinatawag na tax. So itong tax na to, syempre, yung kinikita is kailangan siyang kunan din ng buwis. Yan. Kaya sinabing taxable income guys, kasi yung mga allowance and benefits, hindi naman kasi binubuwisan yun, no? So, may mga times na ang binubuwisan lang is yung mismong salary or pwede yung overtime pay. Yan. Kasi itong benefits, ito like allowance sa pagkain tsaka sa transportation, hindi na yan kukunan ng tax. So, ang pwedeng kunan ng tax dyan is itong salary. Yan. Itong overtime pay, pwede rin siguro. And then yung commission, yan. Kinuha na lahat na kinuha na ng tax, no? Kaya nga sinasabi dito na taxable income. So i-state naman yun syempre ng employer sa employee kung ano yung mga pwedeng ikunan ng tax. Yan. So sa pagkuha ng ng deduction, so yun naman yung susunod nating gagawin. Yan. So dito lalagay ko naman guys deductions. Yan. So sa deductions, marami tayong mga pwedeng i-consider diyan, no? Lalo sa panahon ngayon, kapag nagtatrabaho sa company, parang it is a requirement na magkaroon ng SSS. Yan. Yan, sa case ko yan yung isa sa pinakamalaking deduction, SSS. So, SSS is Social Security System. Parang parang somehow insurance mo na rin yan or investment mo habang nagwo-work ka. Portion nung tinatrabaho mo, sa kita mo ay hindi naman napupunta sa wala, no? So, hinuhulog yan doon para at least dumating yung let's say 10 years or na-reach mo na yung number ng contributions. So, pwede kang mag-loan, ganyan. Or kapag magre-retire ka, ganun. Yung iba pa sa mga deductions na available ngayon is yung PhilHealth. Yan. Yan, PhilHealth. Siyempre kapag mayroong mga times na kailangan mong magbayad sa ospital, mga ganon. So kung meron kang naipon sa PhilHealth, so pwede ring makatulong yon. Especially kung merong may nanganak, mga ganon. Nagagamit yan. Then, meron din yung HDM-F, yan. Housing Development Monetary Fund, di ko maalala. Basta, sa yan, sa pag-ibig yan, guys. Yun. Mga walang pag-ibig dyan, de joke lang. Tapos yung iba,
ibang part ng deduction, syempre yung tax na mismo yon. Yan, may mga rules din naman sa pagkakaroon ng tax. Hindi naman basta-basta nilalagyan ng tax yung mga natin, yung sahod, no. Yan, so merong merong range na kung saan doon ka lang pwede magpataw ng buwis, kumbaga. So yun guys, no. And then wait lang guys, no. Check ko lang ba may baka sakali may nanonood sa atin. Yan. So later on guys, yung susunod nating is yung net income na, no. Yan, meron tayong gross income. So yung susunod na nating gagawin is net income. So para sa mga values nito guys, naka-percentage din ito. So kung napansin nyo guys, nung tinanggal natin yung mga values nitong apat na to, yan, so nag-zero din yung total natin. So maglalagay tayo ng mga formulas dyan later on. Zero din yung total natin. So maglalagay tayo ng mga formulas dyan later on. Okay guys, so balikan natin yung formula. So para sa net income, gross income minus deductions lang naman yan, no. So lahat ng kikitain mo doon sa dito, pinagsama-samang salary, benefits, overtime pay, commission, i-minus mo lang lahat ng deductions, and then yun na yung net income. So yung net income, yun na yung pera na mauuwi mo. Yan, yung pambayad sa mga bills, yan, pang shopping nyo, pambili ng pagkain, yan. At saka, syempre, mahalaga yung savings, no. So, itong sa tax, yan, papakita ko naman sa inyo. That's simply tax rate times the taxable income lang naman. So, magawa tayo ng mga ano lang to, sample lang. For example, ang SSS, for example, ay 10%. Yan, ibig sabihin, ipagpalagay natin na yung, dito sa case lang nito for the sake of this, tutorial, yung magiging natin, alisin muna natin yung ribbon, yan. Ipagpalagay natin na yung SSS ay 10% ng iyong salary. Yan, tapos yung PhilHealth, let's say, siya, 5%. Sample lang to guys sample lang. Tapos let's say yung HDMF ay nasa pagpalagay natin nasa 3% lang siya. Tapos yung tax, isipin mo ang daming kaltas ito pagka ganito, no. Yan, so yung bubuwisan natin, let's say 5% din yung tax kunwari. Yan, so paano natin gagawin yan? So, assuming na ang ating kukunan ng porsyento ay yung mismong salary. Okay. Hindi ko kasi sure kung itong buong gross income yung kukunan natin ng deduction So, let's say yung salary lang. Yan. By the way guys, yung pagkakaltas, hindi naman yan kada sahod, no? So, yan? Minsan, lang yan? Once a month lang yan. Okay, so, try natin. Yung 10% ay gagawin mong decimal. So, ang mangyayari niyan,
magiging 10 over 100 yan. 10 divided by 100. Yun yun. So that is 0.1. Ano yung ginawa ko? So type ko lang ng equal and then 10 divided by 100 slash 100. Oh, yan na yun. Yan na yung mismong magiging ano natin. Yan na yung mismong ano, taxable rate o yan yung rate. Diyan natin i-multiply. Okay? Shoutout sa mga nanonood diyan, no. Yan, pwede kayong mag-chat guys kung meron kayong tanong. Okay, balik tayo dito. Then itong 5 naman, para lang aware kayo, so equal meron tayong 5 divided by 100. Yan, so 0.05. Dito naman, meron tayong 3 over 100 naman yan. So 0.03 and then 5 divided by 100. Yan. So since yung 5% ay pareho naman 5% dito, so 0.05 yan. And then kapag 3%, 0.03. So ang gagawin na natin guys, mag-type tayo dito sa tapat ng SSS ng equal 0.1. Yan, 0.1. Tapos asterisk, ibig sabihin times itong value na to. Pwede mong i-click lang ito. Ito, yung 15,000. Yan, so nakalagay C3 kasi C and then 3. C3, yun yung position ng cell. Then pag equal mo niyan, automatic lalabas na is 1,500. Then dito naman sa PhilHealth, equal tayo. Ang katumbas na percentage ng 5% ay 0.05. Kahit 0.5 lang pwede na yun. Tapos asterisk and then balik ka dun sa salary. Yung 15,000. Yan, 750. So dito naman HDMF equal tayo ulit. Huwag nyo kakalimutan yung equal guys. 0.03 times natin yan dito sa 15,000 ulit. Click nyo lang yung kung saan yung tapat ng salary. Yan, so merong 450. And then meron tayong tax. Yung tax natin ay equal tayo ulit 0.05. Yan, yun yung buwis dito sa salary. Yan. Then press enter nyo lang. Pwede na yan. Okay, so recap lang muna natin. So prior to this tutorial, sabi natin yung SSS daw ay 10% ng ating salary. So meron tayong 1.5 na kaltas. Pero di naman mapupunta sa wala yan syempre. Yung PhilHealth naman na 5%, assumption lang to. So 5% siya doon sa ating salary. 5% ng salary, so 15,000 pesos. So ang 5% doon ay 750. Para naman sa housing, development and monetary fund, so sa pabahay ito, in case gusto nyo kumuha ng bahay, yan. So investment nyo na to. So assuming lang 3% yung kinukuha sa sa sahod, so that is 450 hulog yan kada buwan. Then buwis, yan. So itong buwis, ito yung pambayad sa mga natin, sa mga politiko, mga nagdilingkod sa bayan, no. Kaya nga pag di nila ginagawa yung trabaho nila, 'di ba? Nakakaiyak kasi out of 15k, babawasan ka ng 750. Assuming lang na 5% yung tax. Yan. Minsan kasi kapag yung sahod mo ay hindi pa naman naabot itong ganito kalaking value, so walang tax free yun, kumbaga walang So pwede nyong i-check yun kung ilang percent ba yung kinukunan ng buwis or gaano kalaking amount yung kinukunan ng buwis. I believe sa yun, annual salary, hindi yung monthly salary. Okay guys, so
mas makikita nyo since itong formula natin sa spreadsheet ay automatic. Ayan, automatic na rin na ang kaltas pala ay 3,450. So, kulayan natin ng pula para masakit sa mata. Ayan. So, yung gross income na 22K. Ayan. So, sad to say, hindi pa yan yung perang mauuwi mo. No, ano pa lang yan. Yan pa lang lahat ng pumasok na pera. So, aalisin pa dyan lahat ng mga deduction. Ayan. Tapos, may mga cases pa minsan kapag doon sa pinapasukan nyo is late ka or absent ka, so kasama pa yun sa deduction. So lagyan natin ng ano, mag-insert tayo ng row below. Yan. So let's say late and absent. Yan. So, para to sa mga katulad kong nalilate tsaka absent. So, let's say kabuuan na nalate tsaka na umabsent ka, ang kabuuan na naipon doon ay 500 pesos din. Aray mo talaga. Yan. So, pwede nyo na maglagyan ng kulay guys para di kayo malito. Yan. So, kapag naglalagay kayo ng guys, ng tulad nitong ginawa ko, kailangan nyong i-input ulit yung formula kasi, tignan nyo dito, pag hinighlight ko to, double click ko, mapapansin nyo hindi kasama yung 500. So, kung gusto nyo sumama yan, hataan nyo lang ito, pababa. Yan. So, ibig sabihin kasali na siya. Then, press enter. Ayan na. So, yung kaltas mo yun ay 3,950. Grabe. Okay, so doon na tayo sa net income. Net income na tayo guys. Ganun lang. So at least nag-gets nyo na to. Alisin ko muna to mamaya. Yan, so sa net income guys, tignan natin yung mangyayari dito. Balikan natin yung formula. Net income is gross income minus deductions. So, minus lang naman yan. So, pwede mo nang yan ilagay dito. Equal mo lang. Tapos, click mo itong 22,000. Ayan na siya. And then, minus. Ano naman, yung deduction total. Ito, 3,950. And then, equal. Ayan. So, ito na yung masasabi kong matibay-tibay na talagang mauuwi mo. Ayan. So, 18,050. Yan, akin nila 50. So, yan na yun. Again, ang formula niyan ay gross income minus deductions. So, kaya nilagay natin dito, pag titignan nyo yung formula, nag-type tayo ng equal, tapos C7. Ano yung C7? Ito yun. C7 is 22,000. Yan. Minus, ibabawas yung C15. Yung nasa C15 ay 3,950. Yan yun. Kaya pag inequal mo, yan, 18,050. So, yan na guys yung complete na masasabi kong payroll. Pero syempre, bumilis itong pagsasolve natin kasi yung salary is inassume na natin agad yan, pati yung benefit, yung overtime pay, yung commission, lahat yan inassume na natin na nandyan. So, sa mga mas malalim na computation or seryosong pagsosolve nito, syempre may mga kanya-kanya talagang values yan. Yan. So, yun yung itatry natin. Weekly. Okay, weekly. So, yun guys. So, for this tutorial, ang total income or gross income ay 22K. And then, ang total deduction ay 3,950. Kaya, ang net income ay 18,050 pesos. Yan. Save muna natin.
Yan. So, yung next na video natin na gagawin guys is yung lalagyan ko lang ng mga actual to na value. So, expect nyo mas mahaba yung pagsasolve nun. Okay, so hanggang dito muna and then abangan nyo yung next na video natin. Thank you, maraming salamat.